Sa inyong lahat mga kapatid, ako po si Melanie Estorbo sa Evangelical Born Again Christian. Magpapatotoo po ako na ako po ay dati kong makasalanan at nasa barkada at dahil sabot ni Lord Jesus Christ ako ay binago at nais ni Lord na kung ano man ang ating naranasan noon, ang kailangan din natin na ipahuli ang kanyang kabutihan sa bawat isa para din naman sila ay maligtas. At alam niyo ba mga kapatid, mahal tayo ni Lord at kung may mga dinanas tayo ng mga karamdaman, mga problema, ilapit natin ito kay Lord dahil walang imposible sa kayo dahil siya ang lumikha ng langit at ng lupa at ang lahat na nandito. At alam niyo ba, kung tayo ay lalapit kay Lord Jesus Christ, tayo ay tatanggapin at kung magbabuhay tayo ay maligtas at ilayo niya tayo sa kapahamakan dahil tayong lahat ay mahal ng Diyos at ayaw niya mapapahamak tayo. At alam niyo ba kung sino yung mga tao na matitigas ang ulo at ayaw nila makinig sa salita ng Diyos? At alam niyo ba, sabi sa Pahayag 20:15, ang sino ba mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa lawa ng apoy. Kaya mga kapatid, nawa hindi natin ang mga panawagan ng mga Kristiyano o mga pagmamahal sa atin na inutosan ng Diyos kapag ipadala niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Ayaw niya na may mga tao na mapapahamak na impyerno dahil ang impyerno ay totoo at ito ay lugar sa mga tao na kasalanan. Pero ang mga tao na nagtanggap kay Lord Jesus Christ, sila ay may hinanda na gatiwala sa kaharian ng Diyos at ito ang bibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya ngayon mamimili kayo kung ano ang pipiliin nyo, patuloy na kayo sa mga maling gawa ninyo, ay talagang ito ang impyerno at ito ay hindi biro, ito ay dagat-dagatang apoy. Doon yun sa lahat ng mga lugar ng lahat ng gumagawa ng kasalanan at sa kaharian ng Diyos, ito ay lugar na ginawa ng Diyos para sa mga tao, mga tapat sa Kanya, lumalapit sa Kanya at siya ang lumikha, pinahanda niya sa lahat na maging tapat sa Kanya at handang sumunod sa lahat ng Kanyang utos. Dahil si Lord ay hari ng mga hari at Panginoon sa lahat ng Panginoon at siya ang may-ari ng lahat ng bagay dito man sa lupa o sa langit. Kaya kahit sabihin natin mayaman tayo, marami akong pera, wala yung kwenta sa Panginoon dahil ang Panginoon hindi nababayaran at huwag kayong maniwala na magbayad lang kayo ng pera, maligtas na kayo mga kapatid. Hindi yan totoo dahil ang Diyos, siya yung may-ari, siya yung napakayaman, siya yung lahat ng lumikha ng langit at lupa. Kaya mga kapatid, huwag nyo na isipin na kung nakasala tayo, magbayad lang tayo para tayo may ligtas. Mga kapatid, ang sabi sa Roma 14:12, ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Diyos. Kaya pag kinuha ng ating buhay, lahat tayo harap sa karya ng Diyos at walang pinipilit mayaman ka man o mahirap at uhusgan tayo ayon sa ating mga gawa. Kaya kapag may panahon pa tayo, magpaliklo na tayo sa Panginoon Diyos na lumikha sa atin, nagbigay sa atin ng buhay at sa lahat ng pangangailangan natin. Dahil kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Kahit sabihin natin, sobrang pagkakayaman natin, wala yan. Pag tayo ay pinalo ng Diyos, kahit gano'n maraming kayamanan natin, pag binawi ng Diyos, isang ilap lang, wala na pati ang buhay natin, pag binawi ng Diyos, wala yan. Hindi yan nakukuha sa yaman. Pero ang mga tao na sumusunod kay Lord, tulungan nila sa Panginoon, ito ay pinibigay dahil si Lord, malapit siya sa mga tao, dapat sa mga
buhay at wala tayong